Nagising ako na iba ang itsura ng kisaming bumungad sa akin. Ang kisame sa bahay namin ay puting-puti. Ang kisaming nakikita ko ngayon ay kulay asul. Nasa ibang bahay na naman siguro ako o sa motel. Sometimes a night with drugs and filthy prostitutes could lead to this. Ilang minuto rin yata akong nakatulala lang sa kisame. Kung hindi lang ako biglang nagulat dahil sa isang sigaw. Tulog pa rin yung anak mong tamad. Bakit hindi mo ginising? Dumadagong-dong ang boses na sabi ng isang lalaki. Nasundan yun ng impit na sigaw ng isang babae. Napabangon ako. Hindi pamilyar sa akin ang mga boses. Hindi ko sila kilala. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lalaking malaki ang katawan, nakaitim na sando at puting boxer shorts na puro mantsa. Punong-puno ng tattoo ang braso ng lalaki. Napakabaho ng amoy niya. Sour rooting. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang labi niya ay may pingas. Nakayuko ang kamay niya habang nakatitig sa akin. Aawang-awang pa lang sana ang bibig ko para magtanong kung sino siya. Nang bigla siyang lumapit sa akin at sinampal ako. Sobrang lakas nun kaya nahulog ako sa kama. Hindi ako makagalaw. Nagiinit ang aking pisngi. Pero agad na hinila ng lalaki ang braso ko para ibangon ako mula sa sahig. Magtitinda na kayo ng nanay mo. Nakahilata ka pa dyan. Nanay ko? Patay na ang nanay ko nung bata pa lang ako. At tiyak ako na hindi ko kilala ang lalaking ito. Anong nangyayari? Sino ka ba? Tanong ko. Hindi kita kilala. Gago kang bata ka. Umigkas ang kamay ng lalaki at sinampal uli ako. Bibig ko ang tinamaan niya. Dumugo ang bibig ko. Nalalasahan ko ang dugo sa bunganga ko. Bumaba ka na nang makarami kayo ng tinda. Itinulak niya ako. Natapat ako sa salamin sa loob ng kwartong yun. At saglit akong natulala. Wala ako sa sarili kong katawan. Ang nakikita ko sa salamin ay isang batang halos butot balat na lang. Namamaga ang mga labi dahil sa sampal at pasa sa ilalim ng mata. Maputlang maputla na parang may sakit. Wala nang ngipin sa harap at may mahabang peklat sa kaliwang pisngi. Hindi ako to. Anong nangyayari? Bakit? Hindi ako to. Bilisan mo na. Bumaba ka na. Itinulak ako ng lalaki. Litong-lito na ako. Pero wala akong magawa kung di sumunod. Lumabas ako ng kwarto. Bumaba ng kahoy na hagdan na parang bibigay na. Nang makababa, nakita ko ang isang babae na nakaupo sa sofa. Maputla rin siyang tulad ko at humpak na humpak ang mga pisngi na parang hindi kumakain. Sa kandungan niya ay may bilao ng puto. Tumingin siya sa akin at nakita kong pinangiliran ng luha ang kanyang mga mata. Anak, sabi ng babae. Nang makalapit ako sa kanya, ay humawak siya sa pisngi ko. Nakatitig siya sa sugatan kong labi. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Agad niyang pinunasan yun. Anak, tara na, para makauwi tayo ng maaga. Hindi ako nakasagot. Tumayo ang babae, bit-bit ang bilao. Titig na titig lang sa amin ang lalaking sumampal sa akin. Parang meron pang pagbabanta. Sumunod ako sa babaeng tinawag akong anak at lumabas kami ng bahay. I was still confused, but at least I had an idea about what was happening. I woke up a body of battered child with a battered mother and a cruel father.
Tirik na tirik ang sikat ng araw nang makaalis kami ng bahay. Hindi pa kami nakakalayo sa bahay ay pawis na ako. Ganon din ang nanay ng batang may-ari ng katawan na to. "Puto, puto kayo dyan," sabi niya. Hindi pamilyar sa akin ang lugar. Hindi pamilyar sa akin ang mga bahay at ang mga... Natigilan ako. Sa bawat kanto kasi ay nakikita ko ang mga bata. Lahat sila ay nakangiti habang nakatitig sa akin. Lahat sila ay may mga pasa at peklat sa katawan. Lahat sila ay may dalang lobong iba't iba ang kulay. "Pabili nga ng puto," sabi ng isang matandang lalaki. Nilapitan namin siya. Sa tabi ng matanda ay may isang batang babae. Punit-punit ang suot na damit at may dugong umaagos sa mga hita. Nakangiti siya sa akin. Nakikita ba siya ng mga kasama ko o ako lang ang nakakakita sa kanya? Ako lang siguro. "Katulad ka rin namin, bata," sabi ng babae. "Sumama ka na sa amin. Katulad ka rin namin." Bigla ay may mga boses akong narinig sa likuran ko. Napalingon ako at muntik nang mapasigaw. Sa kabilang kalsada kasi ay nakahilera ang mga batang nakita ko kanina. Ngiting-ngiti silang lahat sa akin. Pero ang mga mata nila, parang walang buhay ang mga mata nila. "Sumama ka na sa amin," sabay-sabay nilang sabi. "Gusto mo ng lobo?" Hindi ko na alam ang gagawin. Nababaliw ba ako? Muli akong bumaling sa batang babae. Halos makagat ko na ang namamagang labi nang makita na panay na rin pala agos ang dugo sa mga hita niya. Parang alam ko kung saan yun nanggagaling. Sabi ni Papa sa akin, makipaglaro raw ako sa kanya. Sabi ng babae, nanlalaki ang mga mata. Sabi niya, masaya raw yung laro. Pero nasaktan ako. Sabi ko, time first, Papa. Time first. Pero hindi siya nakinig. Tuloy lang kami sa paglalaro. Halos umagos na sa kalsada ang dugong dumadaloy sa mga hita niya. Didikit na sa paa ko. Napaatras ako. Sumama ka na sa amin. Sigurado ako yayayain ka rin maglaro ng papa mo. Huwag mo nang hintayin mangyari yun. Sumama ka na sa amin. She was holding a balloon. Gusto mo ng lobo? Umatras na ako. Nakaramdam ako ng malamig na hangin sa likod ko. Nang lumingon ako, hindi ko na napigilang mapasigaw. Malapit na sa akin ang mga bata. Inaagnas na ang mga mukha nila. May gumagapang na matatabang uod sa mga katawan nila. Parang busog na busog sa pagkain ng mga laman nila. Sumama ka na sa amin. Sigaw ng mga bata. Nagpatuloy ako sa pagsigaw, kaya nataranta na ang nanay ko. Tumawa lang ang mga bata. Tuwang-tuwa sa reaksyon ko. Babakla-bakla naman yung anak mo, Aurora eh. Bakit sumigaw? Dapat sinampal mo. Wala tuloy kayong kinita ngayon. Naririnig kong sabi ng lalaking nanakit sa akin kaninang umaga. Nasa kusina siya ng bahay, kasama si Aurora. Haris, anak mo rin naman si Maki, sabi ng babae. Sana naman wag mo siyang pasamahin sa akin sa pagbebenta. Nakarinig ako ng matalim na tunog mula sa kitchen. It was a hard slap. Narinig ko si Aurora na umiyak sa sakit. Wala kang karapatang questionin ako. Babae ka lang. Bulyaw ni Haris. Napikon yata si Aurora. Parang hindi na nito kinaya ang labis na galit sa puso nito. Babae lang ako? Babae lang ako, ha? Tumawa si Aurora ng napakalakas. Nag-alala ko dahil alam ko na parang na siyang nababaliw. Babae nga lang ako.
Pero ako ang bumubuhay sa pamilyang to. Wala ka namang ginawa kundi uminom. Wala kang kwenta. Wala kang bayag. Isa pang matalim na tunog ang narinig ko. Kasunod nun, nakarinig ako ng pagkabasag ng mga kasangkapan. Sunod-sunod na tunog na pananakit ang narinig ko. Hindi ako makagalaw mula sa kinauupuan. Napasigaw ako nang makita si Aurora na lumabas ng pinto ng kusina. Binugbog ang mukha niya na puro dugo. Ang eyeball niya ay nakasabit sa kanyang pisngi. Punit ang damit niya sa harap at puro sugat ang kanyang dibdib. Nang tignan ko ang kamay niya, nakita ko ang daliri niya na bali-bali. Halos makita ko ang mga buto ng daliri niya. "Maki, tumakas ka." Nahihirapang sigaw ni Aurora. Wala na rin siyang mga ngipin. Ang bunganga niya ay puro dugo na ang lumalabas. "Maki, tumakas ka na." Hindi yata gumana ang utak ko ng mga oras na yun. Imbis kasi na lumabas ng bahay, umakyat ako sa second floor. Pumasok sa kwarto at inilak ang pinto. Tarantang-taranta kasi ako. Itunulak ko ang isang silya sa pinto. Nagbabaka sakaling makatulong yun para mapigilan si Haris sa pagpasok. Gusto kong itulak ang aparador, pero alam kong hindi yun kaya ng katawan ko. Hingal na hingal ako, pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng puso, panay na rin ang tulo ng luha ng mga mata ko. Dinig na dinig ko pa rin ang mga sigaw ni Aurora. Panay ang sabi niya ng tama na, parang awa mo na. Pero makalipas ang ilang minuto, naging tahimik na ang paligid. Ang tibok na lang ng puso ko ang naririnig ko. Napalunok ako. Pupuntahan ba ako ng baliw na Haris na yun? Papatayin din ba niya ako? Siguro. Malamang. Sigurado. Tahimik na tahimik pa rin ang buong lugar. And when I heard giggles, nagtayuan ang mga balahibo ko sa leeg. Medyo nainis ako sa sarili ko dahil sa takot. Alam ko na kasi ang mangyayari. Tama ako. Nang lumingon ako, may kasama na ako sa kwarto. Mga batang may dalang lobo. "Malapit ka na naming maging kalaro, Maki," sabi ng isang batang lalaki. Basag ang ulo niya at nakikita ko ang utak niya. "Maraming lobo sa pupuntahan natin," sabi ng isang batang babae. "May asul, may pula, may dilaw." Nakarinig ako ng katok, mahinang katok. Natigil ang mga bata sa paghagikgik. Napatitig naman ako sa pinto. "Maki, anak?" Boses yon ni Haris. Malambing yon. Para bang hindi niya pinatay ang kanyang asawa kanina. "Buksan mo naman ang pinto o. Kakausapin ka ni Papa." Napalunok ako. Napaiyak na. Nanlalamig na ako sa takot. Nanghina na ang mga tuhod ko. Napaupo na ako sa sahig. "Sige na, may sasabihin lang si Papa sa'yo," patuloy ni Haris sa pagkatok. "Sasabihin lang ni Papa sa'yo kung gaano kanya kamahal." Ang mga bata sa loob ng kwarto ay naghagik-gikan. "Siguradong yayayain ka na niya ng laro na para sa matatanda," sabi ng isang bata. "Hindi masaya yung larong yon." "Maki, papasukin mo na si Papa." Sabay tawa na parang nababaliw na. "Papasukin mo na si Papa o. Maglalaro lang naman tayo." Lumakas na ang pagkatok niya sa pinto. "Magugustuhan mo yung larong yon. Buksan mo na ang pinto." Ngayon ay halos gibain na ni Haris ang pinto. Alam kong tinatadyak-tadyakan niya na yon. "Buksan mo to, Maki. Buksan mo, sabi. Maglalaro tayong hayop ka." Alam kong bibigay na ang pinto anumang sandali. Iginala ko ang mga mata sa kwarto.
Naghanap ng sandata. Nakita ko ang candle holder sa mesa sa tabi ng kama. Kinuha ko yun. Pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng kama. Habol-habol ko ang hininga. Panay ang dasal. Naririnig ko na naman ang hagik-gik ng mga bata na ngayon ay tuwang-tuwang nagtatalunan sa kama. Naririnig ko ang langit-ngit ng kama. Noon ko narinig ang pagbigay ng pinto. Napahawak ako sa aking bibig. Tinigil ang pagsigaw. Sunod-sunod ang paglunok ko. Nanginginig ang buo kong katawan. Naririnig ko na ngayon ang paghakbang ni Haris papalapit sa kama. Dahan-dahan. Parang ninanamnam ang sitwasyon. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagkanta niya, sumabay sa kanya ang mga bata na sa tingin ko ay hindi niya nakikita. Masarap maglaro sa dilim-diliman. Wala sa likod, wala sa harap. Hindi na ako makahinga ng mga sandaling yun. Nang maramdaman ko ang malamig na kamay ni Haris sa mga paa ko, nagsisigaw ako at nang hilain niya ako palabas ng kama, nabitawan ko ang candle holder. Sumigaw ako ng sobrang lakas, higit sa lakas na kaya ko. At nagising ako. Nagising ako na pamilyar na ang kisaming nasa kwarto. Iyon ang puting-puting kisame sa bahay namin. Napabangon ako. Nanginginig. Nang haplusin ko ang sariling pisngi, noon ko natuklasang umiiyak pala ako. Agad kong naisip si Hana, ang anak ko. Lumabas ako ng kwarto. Bumaba ng hagdan at nagpunta sa sala. Nasa harap ng TV si Hana. Nanonood ng paborito niyang palabas. Nang makita niya ako, agad siyang namutla. She was 7 years old. Pa? Nanginginig ang boses niya. Hindi ako nagsalita. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod sa sahig para magpantay kami. Niyakap ko si Hana. And then I cried hard. Humagulgul ako ng sobra. Sorry anak. Sorry sa lahat ng ginawa ni Papa. Sorry. Hindi naman nakapagsalita si Hana, kaya hinigpitan ko ang pagyakap sa kanya. Mula ngayon, I felt a sharp pain on my back. Nahinto ako sa pagsasalita. Dahan-dahan akong lumingon. Nakita ko ang asawa ko. Gulo-gulo ang buhok. Humpak na humpak ang mga pisngi. Umiiyak. Hindi na ako papayag na saktan mo uli kami. Hinugot niya ang palakol sa likod ko. Mahigpit ang pagkakahawak niya ron. Iniangat niya ang palakol bago malakas at mabilis na ibinabayon sa ulo ko. Halos hindi ako makasigaw. I choked in my own blood. At nang humandusay ako sa sahig, narinig ko si Hana na tumatawa at nakakita ko ng makukulay na lobo. Dala ng kabataan. Nakahiligan na namin ang pinsan kong si Obet ang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Pareho kaming pasaway. May pagkakataon na hindi na namin naiisip kung nakakasakit na kami o kung nakakatawa pa ba para sa iba ang mga ginagawa namin. Basta ang mahalaga, nag-e-enjoy kami at natatawa kami sa sarili naming biro. Kahit na kalimitang nagagalit talaga ang mga binibiro namin sa aming dalawa. Isa sa pinaka nakahiligan namin ang mag-prank. Yun bang nananakot o nanggugulantang kami ng mga tao. Kahit na hindi namin kakilala.
Sa madaling salita, mas gusto nga namin yung di namin kakilala. Kapag kasi mga kakilala namin ang pinaprank namin, 100% ginagantihan kami ng mga ito. Sino ba namang kriminal ang gugustuhin gantihan sila ng kapwa kriminal? Hindi ako. Hindi rin ang pinsan ko. Lynn, manakot tayo sa fitting room. Bulong ni Obet sa akin habang namamasyal kami sa isang pinakalumang department store sa aming lugar. 14 years old na kami ng mga panahong yun. Paano? Doon ka sa fitting room ng mga babae. Doon naman ako sa mga lalaki. Sa labas lang naman tayo. Pero basta may pumasok, tapunan lang natin ito. Ipinakita niya sa akin ang isang dakot na fake rubber centipede. Wow! Dumampot ako ng isa. Kinilabutan ako sa mga ito dahil mukha itong totoo. Saan mo naman nakuha ang mga to? Nabili ko to sa States nung nagbakasyon kami sa LA last year. Nakita ko to kasama ng mga Halloween costume sa strip mall. Dumakot ako ng ilan. Ihahagis lang natin sa loob sabay takbo. Tumango siya habang nakangisi. Una kong nabiktima ang isang batang babae at ang ina nito. Nagfi-fit ang mag-ina ng mga damit ng bata nang maghagis ako ng mga plastic na alupihan sa itaas ng dividers ng fitting room. Napahagigik ako nang marinig kong sumigaw ang mag-ina. Tumakbo rin naman ako agad nang maramdaman kong binubuksan na ng mga ito ang pinto upang makalabas. Pagkatapos noon, hinanap ko na si Obet. Nakita ko itong nagwi-window shopping malapit lang sa isang fitting room sa men's section. Nakasimangot ito at nanghahaba ang nguso. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Wala akong nabiktima. Wala naman yatang nagsha-shopping na lalaki rito eh. Ikaw? Mag-ina. Natatawang sabi ko. Ang lakas sumigaw ng nanay. Mas malakas pa kesa dun sa anak niya. Piling ko yung nanay lang ang natakot eh. Nahawa lang yung bata sa pagsigaw. Sayang. Sana pala sumama na lang ako sa'yo. So, anong plano? May mga toy centipede pa ako rito. Ipinakita ko sa kanya ang natitira pang rubber toys. Nag-isip siya sandali. Alam ko na. Ang ano? Manakot tayo ng mga batang uhugin dun sa may riles. 9 na mga bata, edad 5 hanggang 8, ang naabutan naming naglalaro sa may riles. Kahit pamilyar na sa amin ang mga mukha ng mga batang yun. Hindi naman talaga kami magkakakilala. Mga taga-subdivision kasi kami na malapit lang sa squatter area kung saan nakatira ang mga ito. Anong plano? Tanong ko kay Obet. Nakatago kami sa likod ng sira at kalawanging jeep. Wala na itong mga gulong. Nakaparada ito sa tabi ng riles. Batuhin mo ng isa yung 3 batang nakaupo. Sumilip ako. May 3 batang lalaki na nakaupo sa mismong bakal ng riles. Nakatalikod ang mga ito sa kinaroroonan namin. Nagtapon ako ng isang rubber centipede. Sumablay ito. Sinundan ko agad yon ng ikalawa. Tumama na ito sa likod ng nasa pinakakaliwa sa 3. Pero hindi niya naman ito naramdaman. Kaya muli akong bumato. Naglanding ang ikatlo sa ikalawang balikat ng batang nasa gitna. Nakasando lang ang bata kaya napalingon siya sa bagay na dumapos sa kaliwang balikat. Tumayo siya at nagsisigaw. Tanggalin nyo! Tanggalin nyo! Sabi nito sa 2 kasama. Natakot din ang kanyang mga kasama. Kaya sa halip na tumulong, dumistansya lang ang mga ito sa kanya. Mama! Mama! Walang nagawa ang bata kundi muling sumigaw habang naninigas sa kinatatayuan. Naghagik-gikan kami ni Obet. Lalo na nang dumating na ang ina ng bata, na siya pang pumalo, pumingot at nagalit sa bata. Tigil-tigilan nyo na yung ginagawa nyo ni Obet. Paninermo ng mas nakakatanda naming pinsan na si Ate Eden.
Ito kasi ang iisa sa iilang nakakaalam ng kalokohan namin ni Obet. Hindi ba kayo natatakot makarma? At saka mamaya niyan, maaksidente pa kayo sa ginagawa nyo. Baka madamay pa pati mga magulang nyo sa pamimerwisyo nyo sa mga tao. Marami pa itong sinabi bukod dun. Pero hindi ko na ito pinakinggan. Una dahil manhid na ako sa mga pangaral niya. At ikalawa wala lang talaga akong pakialam noon. Isang tanghali, araw ng piyesta sa aming lugar. Len, punta tayo sa plaza mamayang gabi. Pagyaya ni Obet. Manood tayo ng beauty pageant. Ha? Umaabot yun ng madaling araw eh. Magperya na lang tayo. Hindi naman natin tatapusin eh. Gusto ko lang makita yung mga candidates this year. Sus, baduy mo talaga. As if beauty pageant talaga yun. Eh paramihan lang yun ng nabentang ticket. In short, kahit mukhang kuhol pwedeng manalo basta magaling magbenta ng balota. Humalakhak si Obet. Naiinggit ka lang yata eh. Ba't di ka kaya sumali this year? Malay mo manalo ka. Ng ano, medal o mumurahing trophy o plaque? No thanks. Sige na Obet, magperya na lang tayo. Ano bang pupuntahan natin sa perya na hindi pa natin nakita nung mga nakaraang piyesta? At least dun sa beauty pageant, iba ang mga kandidata kumpara last year. Sige na, dun na lang tayo. Naiinis na pamimilit nito. Ginusuan ko ito at inirapan. Ayoko rin kasi talagang manood sa beauty pageant. Kung hindi rin lang naman ito pang national or international. Medyo cheap kasi para sa akin ang mga inter-barangay pageant. Bukod kasi sa mga baduy ang mga gowns, kadalasan hindi naman talaga magaganda ang sumasali. Sige, payag ako pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Dumaan muna tayo sa perya. What? Eh magkahiwalay ang lokasyon ng perya sa plaza na venue ng pageant ah. Walking distance lang naman ang layo. Kaya lang medyo kapos sa poste ng ilaw ang daraanan namin. Kaya medyo madilim. Take it or leave it. Ako ang nagyaya sa perya. Pero natawa na lang ako nang makarating kami ron. Ako pa ang nahirapang magkayak kay Robert papunta sa venue ng beauty pageant. Marami kasing bagong pakulo ang peryahan ng taong yun. Marami ring bagong mga palaro, freak shows, at rides. Ang usapan namin 2 oras lang kaming magpeperya. Para pagsapit ng 9:00 ay makapunta na kami sa venue ng pageant. 9:00 na Obet. Tara na, baka nag-uumpisa na ang pageant. Pagyaya ko sa kanya. Masyado itong abala sa pagtaya sa tinatawag naming beto-beto. Maglalakad pa tayo. Baka hindi na natin maabutan ng umpisa nun. Sandali lang. Di ba sasakay pa tayo sa horror train? Sigurado kong hindi naman mag-uumpisa ang pageant agad. Alam mo na, Filipino time, 1 hour late parate. Tinawanan ko ito. Ikaw ang bahala. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin mo, ayoko nang pumaron. Pero ayoko rin naman na ako ang sisihin mo kung bakit hindi ka nakapanood. For the record ha, pinapaalalahanan lang kita kaya walang sisihan. Oo na, tara na. Sakay na tayo sa horror train and then punta na tayo sa plaza. May maabutan pa kaya tayo ron, Obet? Tinignan ko ang relo ko nang natapat kami sa una sa 2 magkahiwalay na poste ng ilaw sa may riles. Umiindap-indap ito kaya mas sinipat kong maigi ang relo ko. 10:30 na. Aabot pa naman siguro tayo sa question and answer bago ang coronation. Okay na yun. Napatingala ako sa ilaw ng poste. Mapupundi na yata ang ilaw na to. Sana palitan na nila para hindi naman ubod ng dilim sa lugar na to. Asa ka pa. Matagal umaksyon ng mga taga rito eh. Palibhasa madalang dumaan ng mga tao sa lugar na to. Halika na, bilisan na natin bago pa tuluyang mapundian. Nasa 4 hanggang 5 hakbang pa lang kami.
nang tuluyang namatay ang ilaw sa poste. Medyo malayo pa ang susunod na poste, kaya halos hindi na namin makita ang nilalakaran namin. Sa totoo lang, natatakot at kinakabahan ako nang biglang nagdilim. Bukod kasi sa kabilugan nun ng buwan, yun din kasi ang lugar na maraming kwento-kwento tungkol sa di umano'y isang babaeng putol ang ulo na madalas daw magpakita ron sa gabi. Ayon sa mga nakakita, multo raw yun ng isang dalagitang nasagasaan ng tren noong 1980s. Naputol daw ang ulo nito ng masagasaan ng tren matapos itong igapos sa riles ng 3 lalaking gumahasa sa kanya. Hindi na raw kasi nahuli ang mga rapist na pumatay rito. At ito raw ang dahilan kung bakit nagpaparamdam pa rin doon ang babaeng yun hanggang sa ngayon. Malapit na kami sa kalawanging jeep nang makarinig kami ng tila ba pag-ungot o pag-iyak ng aso mula sa loob ng lumang jeep. Napakapit ako sa braso ni Obet. Pinagtawanan niya naman ako at kinantsawan. Huwag mo sabihing naniniwala ka sa mga kwento-kwentong multo tungkol sa lugar na to. Di totoo yun, no? Parati naman akong dumaraan dito kapag gabi. Wala namang nagpapakita sa akin. At saka hindi totoo ang mga multo. Katang-isip lang yun ng mga sinaunang tao na walang magawa sa buhay nila dati. Alam mo na, wala pa namang Facebook at Twitter nung mga panahong yun. Shh! Hinatak ko siya palapit sa akin. Pakinggan mo. Nanahimik naman siya at nakiramdam. Tahimik na itinuro ko sa kanya ang loob ng kalawanging jeep. Doon kasi talaga nanggagaling ang ingay na narinig ko. Tignan natin. Wag na. Hinatak niya ako pabalik. Sobrang late na tayo eh. Sandali lang naman. Sisilipin lang natin. Peram nga ng flashlight ng phone mo. Hinablot ko ang smartphone niya. Lowbat na yung akin eh. Wala na siyang nagawa kundi ipahiram ang cellphone niya sa akin at sundan ako. Hindi ko pa pinipindot ang on button ng flashlight. Inihanda ko lang ito para mabuksan ko ito sa isang pindot lang. Binuhay ko naman ang LCD at itinapat ito paharap sa aming unahan. Para naman kahit paano'y makita namin ang aming nilalakaran. Marahan kaming naglakad papunta sa gilid ng jeep. Mga 2 hakbang na lang ang layo namin sa aming destinasyon nang may naaninag kami na tila bumbunan ng taong gumagalaw-galaw sa loob. Hindi na namin naiwasang makaramdam ng pangingilabot nang naulinaga namin ang tunog ng bibig ng isang tao na tila may ninunguya o ninangasab. Tayo na, medyo napalakas na wika ni Obet. Sabay hatak sa braso ko. Nagulat ako. Halos kasabay rin noon ang biglang pagtayo ng tao o nilalang na nasa loob ng jeep. Naging napakabilis man ang pangyayari. Nakita ko pa rin ang isang batang lalaki na may napakaputing balat. Kulay itim na tila makintab na huli ng mga mata niya. Marumi ang maliliit at matutulis nitong mga ngipin. Maihahalin tulad sa isang pirana ang hugis ng nguso at bibig nito. At tila may kagat-kagat pa itong kapirasong laman ng kung ano man ang kinakain nito sa loob ng sirang jeep. Puro dugo ang bibig at suot nitong puting sando at pulang printed shorts. Di nagtagal ay naalala ko rin kahawig na kahawig ng sando at shorts ng isa sa 3 batang lalaking nakaupo sa riles. Yung batang una naming binato ng fake centipede na hindi naman tinamaan. Mukhang nagulat din ito sa amin ni Obet, kaya agad din itong tumakbo papalayo hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman ng gabi. Binuhay ko ang flashlight ng phone ni Obet para silipin kung ano ang nasa loob ng jeep. Oh my God! Walang isang segundo. Tila bumaliktad ang aming mga sikmura dahil sa aming nakita. Pareho kaming nasuka ni Obet. Isang asong kulay puti ang naroroon. Naliligo ito sa sariling dugo. Wakwak ang tiyan. Nakalabas ang laman loob.
Tanggal na ang panga nito at nakalawit ang putol na dila na tila may kumagat o pumutol sa dulo nito. Kahit hindi pa kami nahihimasmasan, tumakbo kami ni Obet pauwi. Sa sobrang takot ay hindi na siya nakauwi mag-isa. Kaya sa amin na ito nakitulog. Mas malapit kasi ang bahay namin sa pinanggalingan namin. Kahit palagi naman kaming magkasama, matagal-tagal din bago kami nakapagsalita o nag-usap ni Obet tungkol sa nakita namin simula ng gabing yun. Madalas nagkakatinginan lang kami at pagkatapos ay mag-iiyakan na may halong panginginig. Hindi na rin kami dumaraan sa may riles dahil sa pangamba na baka kami naman ang susunod na kainin ng nilalang na yun. 4 na buwan din ang binilang bago namin natanong ang isa't isa kung ano nga ba ang nakita namin. Aswang ba yun? Maligno? Demonyo? Hayop? Sa totoo lang hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin alam kung ano yun. Hindi pa rin namin nakukumpirma kung ang nilalang na yun at yung isa sa mga batang squatter sa may riles ay iisa lang. Hanggang ngayon din, hindi pa rin namin maikwento sa aming mga magulang at mga kaanak ang nakita namin. Kahit naman kasi sa ang anggulo, napakahirap paniwalaan ang nangyari sa amin. Lalo pat wala namang napapabalita sa amin na pinapatay na tao sa ganung paraan. Hindi pa kasama ron yung masamang reputasyon naming magpinsan sa lahat ng mga nakakakilala sa amin. Pero dahil sa nangyari, tinigilan na namin ang mga kalokohan namin. Hindi na rin kami gumala sa gabi kahit na kapag piyesta. Bukod doon nagsimula na rin kaming magsaliksik. Pero sa kasawiang palad, hindi pa rin kami nakakahanap ng kahawig man lang ng nilalang na nakainkwentro namin. Kahit pa sa listahan ng iba pang mga nilalang na tinuturing na pawang mga katang-isip lamang. Malamig ang aircon nang imulat ko ang aking mga mata. Nahihilo pa rin ako at mukhang masusuka pa dahil sa dami ng alak na nainom namin kagabi ng tropa ko. Bago ako bumangon, pilit ko pa rin inaalala kung ano ba ang mga nangyari last night. Kaunti lang ang naaalala ko. Tungkol yun sa dami ng chicks na nilandi namin nila Harold. Grabe talaga. Parang bitin pa nga ang isang gabi para makipaglandian sa mga chicks sa bar. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan ko sa dami ng alak. Kaya heto ako, walang damit pang itaas. Nakahiga pa rin sa malambot na queen size bed. Masakit talaga ang ulo ko. Teka, nasa na nga pala ang asawa ko? Bakit hindi ko siya katabi ngayon dito sa kama? Umaga na pala. Buti na lang walang pasok. Kaya pwede akong makapagpahinga buong araw dahil sa hangover na nakuha ko. Pinilit kong tumayo para kuhanin ang damit ko. Patay. May lipstick ang kwelyo ng polo ko. Hindi kaya nakita na ito ni Helen. Patay ako kung sakali mang nakita na niya. Ang aga-aga. Ayoko pa naman makipag-away na naman sa asawa ko. Sa bagay, palagi naman kaming ganito. Pagkababa, naabutan ko siyang naglalabas sa banyo namin. Maliit lang kasi itong tinitira naming condo unit, kaya sa CR na rin siya naglalaba. Nakapikit pa ang aking mga mata habang umiihis sa bowl. Kadiri ka, alam mo namang nandito pa ako tapos basta ka nalang iihi dyan. Wala ka na talagang respeto. Bulyaw ng bungangera kong asawa. Ang arte mo naman, 3 taon na tayong kasal. Anong kasal? Naku Alfred, nakakalimutan mo ni hindi mo pa nga ako hinaharap sa altar. Hindi tayo kasal. Maliwanag naman na live-in partners lang tayo. Pinalibag niya ang napakaraming damit sa planggana.
Padabog din siyang lumabas ng banyo. Hindi na niya ako nilingon pa. Wala ba tayong pagkain? Naku, tanghali na hindi ka pa nagluluto ng pananghalian. Nainis ako dahil wala akong naabutan na pwedeng makain sa lamesa. Gusto ko kasing kumain kapag may hangover ako. Diyan ka magaling eh. Hindi ko inaasahan ang bulyaw na yun. Ang tingin mo sa akin dito sa kondo natin ay katulong. Ako na nga itong nagpapakapagod para sa atin. Habang ikaw ay walang alam gawin kung di gastusin ang sweldo mo. Oh, yan na naman ang pagiging bungangera mo. Ang aga-aga. Anong maaga? Tanghali na. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa isang lalaking wala namang pangarap kundi ang maglasing kasama ang tropa niya. Sa totoo lang, matagal na kaming magkarelasyon ni Helen. Tama ang sinabi niya kanina. Live-in partners lang kami. Magkasama kami na paniwalang mag-asawa na talaga kami. Tumitira kami sa iisang bubong pero hindi kami nagkakasundo. Ganon pa rin, puro away at sumbat lang ang inaabot ko sa kanya. Hindi ko siya pinakinggan. Wala ako sa mood makipag-away. Dahil nahihilo pa rin ako. Ang gusto ko lang mangyari ay kumain ngayon. Pero hito naging almusal ko ang sermon niya. Bungangera talaga. Napakatamad mo. Ilang buwan na lang kabuanan ko na. Magkakaroon ka na ng responsibilidad pero ano tong ginagawa mo? Nagbubuhay binata ka pa rin. Nanginginig na ang kanyang boses. Parang malapit na siyang umiyak. Aasahan ko nang aawayin ako nitong umiiyak. Yun ang bagay na pinakaayoko. Tinignan ko ang malaki niyang tiyan. Ilang buwan na lang pala manganganak na ang asawa ko. Pero wala naman akong plano na seryosohin o bigyan ng importansya. Dahil sa simula pa lang, alam kong hindi na akin ang dinadala niya. Inako ko lang dahil nga sa nangihinayang ako sa 3 taong relasyon namin. Sa madaling salita, nagtaksil siya sa akin at nagbunga yun. Inamin niya yun noon dahil mas gugulo pa kung sasama siya sa lalaking nakabuntis sa kanya na may asawa na. Komplikado talaga. Kaya para matakasan ko ang problema, naglalasing na lang ako kasama ang mga kaibigan ko. Sa tuwing malalasing, nakakalimot ako sa problema. Nag-e-enjoy din akong nagliliwaliw. Kapiling ang ibang mga babae sa bar na hindi ko naman kakilala. Pwede bang manahimik ka na lang? Nagiinit na ang ulo ko. Bakit naman kasi napakamalas ko sa pagpili ng babae? Di ko alam kung sino ba sa amin ang may mali. Paano ako mananahimik kung ganito ang nangyayari sa atin? Nakikita mo ba ang buhay natin ngayon? Marami tayong utang sa kondo na to. Pero ano tong ginagawa mo? Pangsariling kaligayahan mo lang ang iniisip mo. Pinilit kong wag magsalita. Isa pa, sino ang kasama mo kagabi? Pasigaw na tanong niya. Sina Alfred, dun lang naman kami sa dating bar na pinupuntahan namin. Alam mo naman kung saan yun. Huwag kang magsinungaling sa akin. San ka galing kagabi? Nainis na talaga ako. Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Niloloko mo ako. Hayop ka. Anong pinagsasabi mo? Gusto kong tumanggi pero parang may idea na siya. Gulo na naman to. Kinagago mo na talaga ako. Nakikita mong buntis ako pero nagawa mo pang mangbabae. Wala ka talagang kwenta. Binuksan ko ang ref. Uminom ako ng tubig para mahimasmasan sa mga sinasabi niya at para makapagtimpi na rin. Kung wala lang asawa si Gary, siya ang pakikisamahan ko at hindi ikaw. Magiging masaya kaming dalawa. Hindi katulad sa kagaya mo na walang ibang inatupag kung di bigyan ng kamalasan ng pagsasama natin. Ayokong marinig kahit kailan ang pangalan na yun. Kaya nang banggitin niya yun, hindi ko napigilan ang sarili ko at naibato ko ang hawak kong baso. Tumama yun sa flat screen TV namin. Para akong natauhan ng lumikha ito ng ingay at kumalat ang bubog sa paligid.
Tumingin ako kay Helen. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Nadidemonyo talaga ako sa tuwing mababanggit niya ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Bumabalik sa alaala ko ang pagtataksil niya. Tinapakan na naman niya ang pagkalalaki ko. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko. Sa sobrang lakas nun napaupo siya sa sofa na nasa likuran niya. Tangina, ayan ba ang isusumbat mo sa akin? Yung panlalalaki mo, ha? Lumapit pa ako at sinabunutan ko pa siya. Patayin mo na lang kaya ako. Mas gugustuhin kong mawala na lang kaysa makasama ka. Tutal, mala-impyerno naman tong relasyon natin. Sige, idahilan mo yan. Sumama ka sa tambay na gari na yun. Pagod na rin ako sa relasyon natin. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tanggapin ang isang bata na hindi naman galing sa akin. Umiyak siya ng umiyak matapos kong sabihin yun. Hindi ako naaawa sa kanya. Sa halip lalong nag-init ang dugo ko. Muli ko siyang sinabunutan. Tama na. Pagmamakaawa niya, hagulgol na siya ng hagulgol. Napagod ako sa ginawa ko. Mabuti na lang gutom ako kaya tila nawawalan ako ng sapat na lakas para saktan pa siya. Alam ko namang hindi tama ang ginawa ko. Pero masisisi niyo ba ako kung hindi rin tama ang sitwasyon namin? Lumabas ako sa condo unit namin. Naisipan kong kumain na lang sa convenience store na malapit sa unit namin. Hindi ko naman kasi ikabubusog ang pag-aaway namin. O mas tamang sabihin na isang malaking gulo yun ng isang komplikadong pagsasama. Padabog kong isinara ang pintuan. Patuloy pa rin ang pagbubunganga niya. Wala na yatang katapusan to. Wala na rin yatang pag-asa na maitama namin ang lahat ng mali sa pagsasama namin. Mas maganda nang umiwas ako bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Naiisip ko pa rin ang sitwasyon namin ni Helen habang nakasakay sa elevator. Pababayaan ko na lang ba na ganito na lang kami palagi? Ako lang mag-isa ang sakay ng elevator. Nasa 26th floor ako. Pinindot ko ang ground floor para makababa. Bumili ako ng pagkain sa convenience store na malapit sa condo unit namin. Nang mabusog ako, naisipan kong magpalamig ng ulo. Bumili ako ng sigarilyo at maliit na kape sa bendo machine. Nakatayo ako ngayon sa labas kung saan tanaw na tanaw ang kabuuan ng building namin. Napakataas. Kailangan mo pang tumingala ng husto para matanaw ang pinakatuktok ng nasabing gusali. Pikit mata kong hinithit ang sigarilyo at saka humigop ng mainit na kape. Sana parang isang usok na lang ang problema. Madaling maglaho. Pero hindi eh. Mahirap talaga itong pinasok ko. Wala akong naiisip na solusyon para magkasundo pa kami. Hindi nyo rin siguro ako masisisi kung bakit laman ako palagi ng bar. Kasama ng mga babae na pwede kong maging panandaliang aliw. Oo, naging masama ako. Pero yun lang ang naiisip kong solusyon para takasan ang patong-patong na problema. Itatapon ko na ang upos ng sigarilyo ko nang kumalat ang napakaraming dugo sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sumunod na pangyayari. Hindi ko yun inaasahan. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko. Kumalat ang napakaraming dugo. Sumigaw ang isang alay na nakakita sa pangyayari. Marami ring tao sa paligid. At iisa lang ang naging reaksyon naming lahat. Helen? Sa mismong kinatatayuan ko, bumagsak ang bangkay ng aking asawa. Tumalon ito mula sa 26th floor ng condo unit. Gulat na gulat ako sa ginawa niyang pagpapatiwakal. Unang sumabog ang ulo niya. Tila nangabali rin ang kanyang mga buto. Lumabas ang maraming laman mula sa kanyang katawan, kasama ang magiging anak na sana namin. Napansin ko pang gumagalaw pa yon sa loob ng kanyang katawan. Pero ilang sandali pa, parang binawian na rin ito ng buhay. Dahil sakto ang pagbagsak niya mula sa kinatatayuan ko,
Tumalsik ang maraming dugo sa katawan ko. Unti-unti kong na-realize ang mga pagkakamali ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon para itama ang lahat ng pagkakamali ko, gagawin ko. Pero hindi na. Wala na. Huli na ang lahat. Ilang beses na rin akong nakarating sa Bangkok, Thailand. Paborito ko ang lugar na ito dahil hindi malayo sa biyahe. Naranasan ko na kasing mag-travel ng 24 hours sa loob ng eroplano at talagang masakit sa ulo. Isa pa, halos kahawig lang din ng Maynila ang Bangkok. Siguro parang improved version lang. Minsan mabigat din ang traffic pero maayos ang public transportation. Lalo na ang train system. Bumalik ako doon kamakailan lang para sa isang conference. As usual, doon ako lagi tumutuloy sa paborito kong hostel na malapit lang sa train station. Para kung sakaling mamasyal ako ay hindi gaanong mahirap. Kakilala ko na ang roomboy doon na laging nag-aabang sa entrance o kaya ay lumalabas sa kalye para batiin ang mga tao. Pagdating ko sa hostel, nalaman ko na walang bakante. Kaya naghanap na lang ako ng ilan pang hostel na malapit. May mga nakita akong bakanting hotel pero may mga kamahalan ng presyo. Kaya naglakad-lakad pa rin ako hanggang sa mawala na ako sa mismong tabi ng main road. Para na akong napunta sa hidden places of Bangkok. Nakakuha ako ng bakanting room sa isang may kalumaan ng apartment. Hanggang 4th floor ito at hindi ko alam kung may mga nakatira. Dahil wala akong nakita ni isang nakaparadang kotse sa parking area. Ibinigay sa akin ang susi ng kwarto. At pagpasok ko, humilata na agad ako sa malambot na kama dahil sa pagod sa biyahe. Napakatahimik ng paligid. Bigla akong nakarinig na parang may umuungol sa labas ng bintana. Hindi ko gaanong pinansin dahil maya-maya lang ay biglang may lumipad na kalapati sa gawing yun. Ingay lang siguro talaga ng ibon. Nakatingin lang ako sa kisame habang nakahiga. Hindi ko makuhang maidlip dahil bigla ay naglaro ang imahinasyon ko. Ngayon ko lang napansin na ang ibang bahagi pala ng kisame at dingding ay sobrang luma na. Halatang pinatungan lamang ng pintura para magmukhang bago. Nakaramdam ako na parang biglang naging creepy ang paligid. Kakaiba kasi ang katahimikan. Nai-imagine ko tuloy ang pelikulang Thai na napanood ko. Sobra talagang nakakatakot. Gaya ng Japanese films, parang sila na yata ang isa sa pinakamagaling na gumawa ng horror films sa Asia. Talagang titindig ang balahibo mo sa mga pelikula nila. Ilang araw din akong nakarinig na parang may umuungol. Kung hindi sa bandang bintana ay sa hallway. Minsan naman parang naririnig ko na nanggagaling sa banyo. Pero ang nasa isip ko ibon lang talaga. Pero ang totoo, at the back of my mind, imposibleng ibon. Minsan kasi naririnig ko kahit late night na. May kalapati pa bang dumadapo at gising ng ganong oras? Pangatlong araw ko na sa kwartong yun. Nang may marinig na naman akong kakaiba. Patulog na sana ako ng gabing yun. Nang makarinig ako ng may kalakasang buntong hininga na nanggagaling sa hallway. Inisip ko na lang na baka may tao. Pinakinggan ko ulit. Pero wala.
Makalipas ang ilang minuto, biglang umulit. Naisip ko na kung may tao, dapat ay naririnig ko rin ang mga yabag ng mga paa. Pero wala. Parang may humihinga lang ng malalim. Parang nahihirapang huminga kung sino man yun. Parang inaatake sa puso. Parang nag-aagaw buhay. Ang nakapagtataka lang at nakakatakot, parang nasa loob lang ng kwarto ko ang taong yun. Pero ako lang naman ang tao sa kwarto ko. Hindi ko na napigil ang sarili kong magtalukbong ng kumot na parang bata. Wala akong idea kung ano ang naririnig ko mga ilang araw na, at hindi ko alam kung mapoprotektahan ako ng kumot. Buti na lang at check out ko na kinabukasan. Dala ko ang mga bagahe. Napadaan ako sa harap ng hostel na lagi kong tinutuluyan. Nakasalubong ko roon ang roomboy, na kahit hirap mag-English ay nakakausap pa rin naman kahit papano. Tinanong niya kung saan ako nag-stay dahil puno nga ang hostel nila. Sinabi ko ang pangalan ng apartment. Nagulat ako sa sinabi niya. "Ah, the apartment with ghost." Sabay tawa. Pabiro lang niyang sinabi yun. Tumawa rin ako. Pero sa loob-loob ko, napamura yata ako. Hindi siya nagbibiro. Ilang araw ko ring inisip ang pangyayaring yun kahit nakabalik na ako sa Pilipinas. Naalala ko tuloy, what if kung hindi lang ungol ang narinig ko at may biglang pumasok sa bintana na kung ano. Malamang ay hindi na uli ako babalik ng Bangkok. That's one of the crazy experiences na hanggang ngayon ay kinikilabutan ako kapag naaalala ko. Lalo na kapag nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Hindi naniniwala si Tess, kaibigan ng isa kong tita, sa mga multo o maligno. Kasi para sa kanya ay hindi naman yun totoo. Pero nagbago ang lahat nang tumungtong siya ng kolehiyo noong 1994. Mahirap lang daw ang buhay ng pamilya ni Tess. Kung tutuusin, hindi kaya ng magulang niya na pag-aralin siya sa kolehiyo. Lalo na at kasabay niyang mag-aaral ang ate niya. Kaya ipinasya ng magulang niya na sa isang state university na lang sila pag-aralin. Ang universidad na napili ng magulang niya ay sa Nueva Ecija pa matatagpuan. May 2 oras na biyahe mula sa kanila sa Pangasinan. May kamahalan ng upa sa mga boarding house at apartment. Kaya pinili nila ng ate niya na tumira sa dormitory. Ang dormitoryong napili ng kanyang ate ay ang pinakamalaki at pinakamalapit sa mga school building. Ito rin ang pinakamura dahil itinayo ito noon pang 1950s. Mura lang ang bayad dito kumpara sa mga ibang paupahan. 10 beses na mas mura ang bayad nila sa dorm kesa sa mga boarding house. Ilang buwan pa lang daw na nakatira si Tess sa dorm, ay may naririnig na siyang mga kwento ng mga nagpaparamdam na multo sa loob mismo ng tinitirhan nila. Hindi siya lubusang naniniwala kasi hindi pa naman niya nararanasan ang mga bagay na yun. 8:30 ang lights off sa loob ng kwarto. Ang tanging ilaw na hindi pinapatay kapag gabi ay ang nasa hallway. Ang kwarto nila na room 6 ay may 17 double deck na nakapaikot sa loob ng kwarto. May poste na nasa gitna ng kwarto. Nakasabit ang may kalumaang life-size na salamin sa mismong poste.
at nakatapat sa pintuan ng kwarto. Sa tabi ng poste ay mayroong mesa at isang upuan. Isang gabi nakapapatay lang ng ilaw sa loob ng kwarto nila ay may naramdaman si Tess na kakaiba. Kahihiga lang nila ng ate niya ng oras na yun. Gising pa siya kaya naririnig niya ang kakaibang tunog na parang may ballpen na tinutuktok sa mesa. Bumangon siya at sinilip kung may gising pang roommate, ngunit wala siyang nakita. Bumalik siya sa pagkakahiga. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng yabag ng naglalakad na tao sa loob ng kwarto. Hindi siya makatulog kaya muli siyang bumangon. Napansin niya na may naglalakad nga sa kwarto. Hindi niya maaninag ng husto ang mukha nito, pero parang kahawig ito ng roommate niyang taga Baguio. Hanggang balikat ang buhok nito at nakasuot ng mahabang puting damit na nakasayad sa sahig. Naisip niya na siguro ay hindi rin ito makatulog, kaya naglalakad-lakad. Napansin niyang iniikot nito ang gitnang bahagi ng kwarto at dinadaanan ng bawat higaan. Nasa loob ng kulambo si Tess, pero kung ilalabas lang niya ang kamay at aabangan ng pagdaan nito sa higaan niya, mahahawakan niya ang naglalakad na roommate. Nakaramdam siya ng inis dahil sa paraan ng paglalakad nito ay parang kay bigat ng mga paa nito. Dinig na dinig niya ang kumakalabog ng mga yabag nito na nagpapayanig sa sahig ng kwarto na gawa sa kahoy. Nakakapagtakang wala man lang nagigising sa mga kasama niya sa kwarto. Itinaas niya ang kanyang kulambo at akmang lalabas na sana para sawayin ang inaakala niyang roommate na maingay maglakad. Pero natigilan siya nang tumingin uli sa kinaroroonan ng babae. Wala na ito. Kumurap lang siya ay nawala na ito. Saan ito nagpunta? Imposible namang nakabalik ito agad sa higaan. Nakita pa niya itong huminto sa tabi ng poste at tumapat sa bintana. Kung babalik man ito sa higaan, imposibleng mawala ito agad. At bakit wala siyang narinig na mabigat na yabag? Ang higaan nito ay malapit sa pintuan na nasa kabilang bahagi ng kwarto na hindi naman malapit sa bintana. Sa sobrang takot ay bumalik agad si Tess sa higaan niya at nagtalukbong ng buong katawan. Pinilit niyang makatulog ni hindi niya magawang gisingin ang ate niya. Nakatabi lang niya sa higaan. Kahit ng sumunod na araw ay wala pa rin siyang pinagsabihan. Ilang araw muna ang lumipas bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na ikwento sa ate niya ang buong pangyayari. Nalaman din niya na hindi lang pala siya ang nakakarinig ng ballpen na tinutuktok sa mesa. May mga roommate din pala siya na nakakarinig ng ganoon sa gabi. Pero siya lang ang nakakita sa babaeng nakaputi na naglalakad sa loob ng kanilang kwarto. Kaya mula nun, hindi na siya nagpapahuling matulog sa takot na makitang muli ang babaeng yun. Hi, gusto ko lang po sana i-share ang aking karanasan na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin po sa akin. Iba sa atin ay hindi naniniwala sa multo at isa na ako doon. Ngunit may dalawa akong karanasan na nagpapatunay na hindi lahat ng oras ay nag-iisa tayo. Yung unang karanasan ko noong college pa ako. April noon at nag-OJT kami ng mga classmate ko sa Baguio. Dahil tiga Pangasinan kami, may mga pagkakataon na tuwing Biyernes ay umuwi ang mga ilan sa aming classmate. Sabado noon at madami ang umuwi sa aming mga kasama. 6 lang kaming natira noon. 2 babae at 4 na lalaki kasama na ako roon. Nag-aya yung kasama naming babae na doon matulog sa kanilang kwarto.
Nang gabing yun ay pumayag kaming apat na samahan sila. Dahil na rin sa kadahilan ng kahapon noong araw na yon ay may napansin ng isang babaeng kasama namin na may tao pa sa kwarto ng mga lalaki. Kwarto po namin yon at sinabing wala naman na daw natirang classmate namin doon at nakapasok na lahat. Doon ko napag-alaman na nakakakita pala itong classmate naming babae. Kaya naman ganun na lang ang takot niya at nagpasama pa siya sa aming matulog sa kwarto nila. Ngunit kinalaunan ay nagpa siya ang ilan sa mga kasama naming lalaki na bumalik na lang sa kwarto namin dahil doon ay di hamak na mas malamig at komportable. Kaya napag-isipan ko na akong maiwan sa kanilang kwarto upang samahan sila. Nagkwentuhan lang kami ng nagkwentuhan ng mga experience namin pagdating sa mga multo. At doon ko nga nabanggit na hindi ako naniniwala sa multo hanggat walang nagpaparamdam sa akin kahit sa pamamagitan lamang ng tunog. Hanggang sa may isang kwento yung kasama naming babae na nakakakita tungkol sa nakakakilabot na karanasan niya noong high school siya. Napilit niyang ayaw ikwento kasi nakakatakot daw. Pero kalaunan ay napapayag ko siya na maikwento yun. At pagkatapos niyang maikwento, ay may kumatok na sobrang lakas sa pintuan ng kwarto namin. Kaming tatlo ay nagulat. Ngunit bilang lalaki, pinalakas ko ang loob ng mga kasama ko upang di sila tuluyang matakot. At isipin na baka nananakot lang ang mga kasama naming lalaki. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa kwarto namin upang tignan kung sino ang may gawa nun. Silang tatlo ay masarap na ang tulog at yung best friend ko sa sobrang inis niya sa akin ay namura niya pa ako. Doon na ako kinutuban at pagbalik ko sa kwarto ng mga babae ay hindi na ako mapalagay. At kinausap ko ito at sinabing, "Isa pa nga, galawin mo nga tong tsinelas ko." Paulit-ulit kong sinasabi habang nakalagay ang aking tsinelas sa ilalim ng siwang ng pintuan. Ngunit ako ay nabigo at humiga na lang sa aking higaan na nakatapat mismo sa pintuan. Nang biglang may kumatok uli na sobrang lakas. Hindi na ako nagdalawang isip at binuksan ko na yung pinto. At pagbukas ko ay wala namang tao. Sabay sara ng pinto at doon na ako kinilabutan. 2 AM noong nangyari yon. Ito pong pangalawang karanasan ko po. Nung nag-work po ako sa Manila, way back 2014. Kasama ko yung isang kaibigan ko na kasama sa Baguio noon. Bale, preparation yon para sa isang meeting ng boss namin. Kaya nag-request yung boss namin na mag-OT kasama ng supervisor ko at ng isa pang boss. Bale, 3 babae. Tapos ako lang yung lalaki na nag-OT that time. Kasama yung guard namin. Yung office namin ay sobrang liit lang. Tapos may second floor siya na kung saan andun yung accounting tapos pantry. Madaling araw na nun, nung nagsabi na yung boss namin na magpahinga na at magpaumaga na sa office dahil delikado pag umuwi pa. So natulog yung isang boss ko kasama ng boss namin sa office niya. Tapos yung supervisor ko naman, nag-decide na makipagkwentuhan na lang kay Manong. Tapos ako naman ay nagpasya na sa taas na lang matulog sa may accounting. Then yun, pumwesto ko sa accounting sa may tapat mismo ng pinto. Tapos sa tapat ng pinto may isang maliit na kwarto ng mga files. Tapos may ilaw doon pero that time nakapatay yung ilaw. Para makatulog agad, pinatay ko yung ilaw sa buong second floor. Nang maya-maya, habang nakukuha ko na yung tulog ko, biglang nagbukas yung ilaw sa may file room. Siyempre nagtaka ko pero babaliwalain ko na lang sana. Kaso parang may kakaiba akong naramdaman nung mga oras na yun.
Medyo kinilabutan ako pero nilakasan ko yung loob ko. Naisip ko na baka nananakot lang si Manong Guard o yung supervisor ko. Dahan-dahan akong naglakad papalabas ng accounting para i-check. At nung binuksan ko ilaw sa buong second floor, tsaka ako naman pinatay ang ilaw sa may file room. Tsaka ako bumalik sa kinauupuan ko sa may accounting. Pero di na ako mapalagay. Kaya bumaba ako agad upang tanungin yung supervisor ko at si Manong Guard kung sila ba yung pumatay ng ilaw. At nagtatakang itinanggi ito ng dalawa. Pero ito yung mas nakakakilabot. Dahil magkakaroon ng audit yung office namin, nagpa-install yung boss namin ng CCTV before mangyari yung nangyari sa akin. Sakto namang naalala ko kaya sinabi ko na baka pwedeng i-review yung CCTV. Nang i-review namin yung footage, nakita doon na mag-isang nag-switch on yung ilaw sa file room. Nakita din doon yung pagtayo ko habang papunta sa switch para buksan lahat ng ilaw sa second floor. Ngayon, since yung second floor lang yung nakabukas at nakapatay ang ilaw sa baba, gagawa ito ng refleksyon mula sa liwanag na nanggagaling sa taas, specific sa area ng hagdanan. So sa isang cam ng CCTV, makikita mo yung anino ko doon na dumaan pabalik ng accounting. Then after ng anino ko, may sumunod na anino. Doon na kami kinilabutan lahat. At after noon wala nang nag-uoti gaano sa amin. Ngayon may napagtanto lang ako na bakit doon sa dalawang karanasan ko may matinding pagpaparamdam unlike sa iba na nararamdaman mo lang. At yung sa akin naman ay may mga bagay pang napapagalaw. Minsan naiisip ko na hindi kaluluwa yung nagpaparamdam sa akin kung hindi demonyo. Mahilig kasi akong mangusap. Lalo na pag may nararamdaman akong kakaiba.